Magandang gabi po sa mga Kaduro at sa mga Duterte at mga Pilipino, mga kaakbayan, mga kakampi ni Ronald Llamas, kakampi ni Chel Jokno, si Percy Sindanya. Puputang na mga... wala naman problema sa magiging makakaliwa kayo. Ang pinaka-problema, selective justice kayo. Selective, mapili kayo. Ngayon, kung bakit ko nasabi mapili? Ano sila? Umiiyak. Nagrereklamo. Anong nirereklamo ng mga yan? Ang nirereklamo nila, dahil daw, bawal daw yung pag-aresto nila ni Trump, mga tauhan ni Trump, bawal daw yung pag-aresto ni Trump sa kay President Maduro at saka asawa ni President Maduro. Doon sa Venezuela. So, kung bawal, galit na galit kayo, nagmumura. Bakit sino ba si Maduro? Ano bang kaso ni Maduro? Si Maduro po, may kaso sa New York. Ang kaso niya, drug trafficking. At siya ay presidente ng Venezuela. Ibig sabihin, ibang bansa, yung presidente ng Venezuela may kaso sa lugar ng ibang bansa sa United States of America. Ang US ay sinamantala yung pagiging powerful nito, makapangyarihan. Isang lusob lang nila eh. Kuha ka sa Maduro eh. At binumba nila ang airport ng Venezuela. So, ang akusasyon kay Maduro, kung titignan mo, siya po ang lord ng drugs ayon nga kay Marco Rubio. Si Marco Rubio ay American citizen pero yung dugo niya nanggaling doon sa Venezuela. At yung mga matatanda niya ay mga dating politiko doon sa Venezuela. So si Marco Rubio ay sinamantala niya yung pagiging malapit siya kay Trump. So ang alam ko diyan siya din nagluluto yan ng para pag matanggal yung mga politiko na kakampi ni Maduro, siyempre papasok pa nga kalaban. Pero napansin ko rin marami din pumapalakpak sa ginawa ni Trump na tinanggal siya Marami pa nga, si Barat Bay pa nga, gusto niya ganun din gagawin kay BBM. Ihugutin o ikidnapin ng Amerikano. Ganun ang mga kaisipan. Tingnan natin sa punto de vista ng batas. Bakit naman, ang tanong natin, wala naman pinag-iba kay Duterte. Kay Duterte, mga pinapatay, mga drug addict saka mga tulak. Aligasyon naman ng kumukontra kay Duterte, pero hindi daw pinapatay yung mga big time. Pero, kay Duterte, wala pa ako nakitang ebidensya na magpapatunay na siyang pumatay. Kasi ang ebidensya nakita ko, may mga namatay. At hindi niya naging pulisiya ang pagpapatay ng basta adik patayin. Hindi po ganoon. Although, marami naniniwala na mga adik talagang pinapapatay niya sa mga pulis. Marami naniniwala. Iba naman paniniwala. Iba naman yung may ebidensya. At kung ebidensya pag-usapan natin, wala pong ebidensya na si Duterte ay nag-utos magpapatay. Kaya matutumba lang yung kasong yan. Ngayon si Maduro naman, ang daming ebidensya na siya pumapatay din ng tao sa mga Venezuela. Yung mga kumukontra sa cartel niya, na sinasabi cartel niya. Kumbaga sa ngayon nag-usap tayo, ang kaisipan ay andun ang probability na talagang drug cartel king ito si Maduro. At sila dyan ay naghahari sa Venezuela. At ang kanilang mga droga ay binebenta ron sa United States of America. Kaya iyan ang dahilan kung bakit kinasuhan siya at meron siyang warrant of arrest sa New York. Kaya nga, nang lumusob ang mga Amerikano na mga sundalo,
Ang target talaga nila doon ay aarestuhin lamang si Maduro. So kung may pumuputok-putok man sa mga airport, part of the scenario na lang yun para biglaan makuha nila si Maduro. So itong Amerika kasi, titingnan mo sa punto, pag tiningnan mo, lumalaban sa droga, maganda. Pero pag tiningnan mo sa ibang aspeto, ang akusasyon naman kay Trump, gusto lamang kunin ng US ng murang-mura ang produktong langis ng Venezuela. Yan ang pinaka-number 1 nila na gusto. Kaya halos gusto nila agawin ang Venezuela. Alam mo, ladies and gentlemen, ang Venezuela, sa tingin ko mas maunlad ang Pilipinas diyan. Pero ang katotohanan, may produkto sila ng mga langis. Parang Saudi sila. Kaya mayaman din sila kung langis ang pag-uusapan. Hindi rin na iba yan sa Iran. Ang Iran may langis din. Gusto rin natang kukunin ni Trump ang langis galing sa Iran. Pero sa kasalukuyan, nung hindi pa nangyari yung pag-atake sa yung pag-rally ng mga pagprotesta ng mga Iranian, ay binabarat na ng China ang Iran. Lahat ng mga oil production ng Iran, binabarat nila ng mura. Yan naman, gano'n naman talaga, mapagsamantala kasi yung China. Pareho lang yan sila sa Amerika, mapagsamantala. Kaya wala ka talaga mapipilian sa dalawang yan eh. Kung pipili ka sa China, babansagan ka ng maka-Amerika ka. Pero sa mata ng Pilipino, mabango mga Amerikano. Kaya mas gusto maging Amerikano kaysa yung China. Ay China naman, pag maka-China ka, ay babansagan ka ng karamihang Pilipino na traidor ka. Pero bakit? Ang lahat ng mga imports natin, mga bus natin, lahat ay mga China. Bakit? Payag naman kayo. Ang dami-dami mga imports, mga kung ano, mga sibuyas, mga agricultural products, China naman. Akala ko ba galit kayo sa China? Ibig sabihin, pag galit kayo sa China, parang galit na rin kayo sa mga Pilipino na may dugong Chinese, kagaya sa akin. So, kinukunikta ko itong pag-rendition. Ang tawag rendition, yung kikidnapin mo lang. Walang pinag-iba sa ginawa niyan kay Digong Duterte. Maliban na naman kay Digong Duterte, mas masama ang ginawa. Kasi bakit? Kadugo pa natin ang humuli sa kanya para ipasa doon. So, kinidnap sila ni General Torre, General Marbil, si Boying Remulla, si John Vic Remulla, si Eduardo Año, kasama pa si Guimot Teodoro at si Marcos Lacanilaw. Lahat ng mga ito may mga premyo. Binigyan ng premyo ni BBM na adik, manyak pa. Adik na, manyak pa. Bakla. Kaya pala, mga anak niya walang kamukha sa kanya. Siguro nagpapano sa IBF. Sana IBF para hindi malaswa. Kasi kung pinagalaw niyang asawa niya kay Bong Dasa, kaya pala kamukha ni Bong Dasa si Sandro. Pinagalaw niya asawa niya kay Anton Lagdamio, kaya kamukha ni Anton Lagdamio yung isang anak niya. Tapos, yung isang anak niya, kamukha ni Martin Romualdez. Kaya nga, sa totoo lang, walang kamag-anak si Marcos Sr. dyan sa mga anak ni BBM. Si BBM lamang ang tanging kamag-anak niya dyan. Adik pa. Manyak pa. Tapos magnanakaw pa. Pag adik talaga, walang ibang iniisip niya maganda kundi magnanakaw lang. Yung mga pro-BBM dyan, sasabihin ako, fake news. Bahala kayo sa buhay niyo pag fake news sinasabi niyo. Hindi malis sa utak ng tao yung pinakita ni Saldico. Darating din ang panahon. Kaya, pagdating ng panahon,
makakasuhan din si BBM pag hindi na siya presidente. Makakasuhan din yan. Kasama siya sa kidnapping case. Yung ginawa kay Digong Duterte ay siya ring ginawa kay President Maduro tsaka asawa niya. Ang pagkakaiba lang, ang gumawa laban kay Digong Duterte ay katraidoran. Ang gumawa naman kay Maduro ay hindi katraidoran. Bakit? Ang gumawa ng pagkidnap kay Duterte ay kadugo niya. Ang gumawa naman kay Maduro ay kalaban nila, Amerikano. Ang hinahabol naman ng Amerikano diyan ay oil. Ginawa ng sangkalan yung yung drug lord si Maduro. Although makita mo masama din talaga si Maduro. Ngayon pinakaunang nag-anunsyo ng suporta para kay Maduro at pagkondina sa Amerika ay wala sino? Si Risa Ontiveros, si Chel Diokno, si Percy Sindanya. Lahat na sila na makakaliwa. Makabayan kuno. Shit. Kala nyo mga magandang ugali ninyo. Ano nga pagkakaiba kay Maduro at kay Duterte? Yan lamang sasabi, pakita ko po ang pangyayari. Ito. Tandaan nyo, bago mangyari yan, ito yung history ni Maduro. Akalain mo mga nagrarally, si pinasagasaan ng sasakyan. Ito yung ginawa ni Maduro. Ayan, no? Mga nagrarally, mga Venezuelan, pinagsasagasaan. Tingnan ninyo. Ang dami man lang sagasaan, no? Hindi ko alam kung patay yan o buhay. Pinagsagasaan ng tao. Yan po si Maduro. Dinudurog ng mga kababayan niya. Ano pang iba? May papakita pa kong iba. Ito, babasahin ko yung pagsuporta ng kay Maduro ng nila ni Risa Ontiveros. Kaya hindi siya magiging presidente sa bansang Pilipinas kapag may malapit-lapit ka sa makakaliwa, goodbye career. Kasi ang nature po, kapasensya ng mga kaibigan ko, ng mga makabayan ko, no, ang nature po ng Pilipino ay hindi po sila sasang-ayon sa mga style ninyo. Mag-style, mag-NPA, NPA. Sino bang gusto niyan? Ayan, tingnan mo, Akbayan condemns US attack. Yan ang binabanggit nila grupo nila ni Risa Ontiveros. Akbayan condemns US attack on Venezuela. Akbayan Party, si Chel Diokno, si Percy Sindanya, si Risa Ontiveros, condemns in the strongest possible terms that the Trump regime's unilateral and blatant military attack on Venezuela, including the removal of its top leader. This act constitutes a direct assault on Venezuela's sovereignty. Yung pagbanat pa kay Duterte, hindi ba direct assault sa sovereignty ng Pilipinas yan na ang gumawa mismo presidente ng Pilipinas? Ano pang kakaiba? Ang gamit dito ay may warrant of arrest si Venezuelan president dun sa New York. Si Duterte naman may warrant of arrest dun sa ICC. Anong pagkakaiba? Sabi nila, this violation is further compounded by Donald Trump's declaration that his regime will now run Venezuela and seize control of its oil reserves. Expected yan. Siyempre, powerful sila, ginagamit nila. Ganon din nagagawin ng China. Pare-pareho lang yan sila. To justify aggression, Trump asserts that the military action was undertaken in self-defense and in support of democratic regime
change for the benefit of the Venezuelan people. So, ang nangyari ito, pinapalabas ni Trump na siya ay kampiyon o champion ng mga citizens ng Venezuela. Sa totoo lang, kung pag-usapan natin international law, bawal ito. Bawal itong ginawa ni Trump. Kasi sa international law, sa International Criminal Court, sa Rome Statute, krimen itong paglusob. O bakit? Hindi, isyuhan nila ng warrant of arrest si Trump. Total, member naman ng ICC ang Venezuela. O, isyuhan ng ICC si Trump ng warrant of arrest. Kagaya kay Putin. Alam mo, kung meron mang benepisyo ito na makakatulong sa kay Digong, itong nangyari kay Maduro, ay ito ay nagbibigay ng chilling effect o takot sa mga ICC judges na magdesisyon na sila ng tama. Pagdating ano ang gagawin ngayon ng ICC? Ikukondena nila kung kakasuhan na si Trump, ikukondena nila yung pag-aresto ni Trump kay Maduro. Tapos hindi nila ikukondena ang pag-aresto kay Duterte, na kidnapping din. Mas malalagay sa balag ng alanganin ang ICC. Ang ICC ay dapat binuo yan para kalabanin ang mga karimarim ng mga krimen. Karimarim din yung pag-kidnap. Ang isang krimen ay hindi mo pwedeng pagbabayarin dahil lamang sa paggawa ng isa pang krimen. Yan ang gusto ng mga argumento ng mga anti-Duterte. Okay lang daw, hindi na tinitingnan na paglabag sa batas ng Pilipinas yung pag-kidnap na walang warrant of arrest galing sa sarili nating mga korte. Bawal po yun. Only our own courts can issue warrants of arrest against anybody in the Philippines. Sabihin na, di ba warrant of arrest din ng korte din nun, International Criminal Court? At saka nadaan pa sa Interpol. Sa ibang bansa po, hindi ginagalang ang Interpol. Hindi ginagalang ang ICC sa ibang bansa na hindi kasapi ng ICC. Ang Pilipinas hindi na rin kasapi ng ICC. So bakit mo igagalang yan? Ngayon, alam na mga abogado, hindi mo pwede ipapatupad ang mga decision sa ibang bansa. Mga utos sa ibang bansa, hindi mo pwede ipatupad sa Pilipinas. Kaya na kailangan sa ilalim ng Rule 39 ng ating Rules of Court, nagsasabi, bago mo may ipapatupad, kagaya ng annulment of judgment, kagaya ng divorce, hindi ginagalang sa Pilipinas. Pero ang gagawin mo, kung may divorce ka galing Japan, o galing sa Amerika, o galing kung saan lugar, pwede ka magsampa ng tinatag na may petition for recognition of order, of foreign order, or judgment. Kaya dapat ang ginawa kay Digong Duterte para patas, para naayon sa batas, ay nagsampa muna sila ng petition sa korte, mabilis ang petition for recognition of the ICC warrant of arrest. Ang problema na lang, aprobahan ba ng korte? Hindi aprobahan kasi hindi na tayo kasapi ng ICC. So dahil ginawa ng mga yawa kayo, mga punyeta kayo, tapos kakampihan kayo ng mga kakamping, ng mga bobo, mga dilaw na mga bobo, walang ibang ginagawa kundi sariling interest. Nawawalan kasi kayo ng ulo eh. Ayaw na kayo papansinin ni Lenny. Kakampihan nyo yung pagkidnap. Tandaan ninyo, mas mataas ang konstitusyon ng Pilipinas kaysa international law. The highest law of the land in our country is the Constitution. Ang international law, kasing taas lang yan ng sariling batas natin. Kaya, dahil sa nilabag ninyo ang batas, doon na nagbago ang utak ko. Yung mga kasama ko pala ito, mga kakamping, ay puro mga kriminal. Ganon din mga bibim. Iyak kayo ng iyak. Kayo din ang mga naglalabag sa batas.
Gagaya kay Maduro, sigurado ako may sariling batas ang Venezuela na walang sinumang aristuhin sa kanilang lugar kung walang recognition, walang utos ang kanilang korte. Pare-pareha lamang tayo niyan. So mga double standard po kayo. Hmm. Ito isang bubo. Ilagay mo ang pangalan mo para sagutin kita, para basahin ko yung ano mo. Pakiusap lang. Walang problema po kung tumira kayo sa akin. Ilagay nyo lang buong pangalan nyo. Mga troll kasi yan eh. Yang L1234. Saan ka makikita may pangalan ba L1234? Hindi nilabag, bubo ka, L1234. Hindi doon nilabag ni Marcos, bubo ka. Bobo si Marcos. Kidnapping ang kaso nyo. Sabi naman to, basahin ko to kay Romel Martino kasi may pangalan siya eh. Sabi niya, hindi kidnap si Digong. Basahin ka natin. May kaso siya sa ICC. Ganon din po si Maduro. May kaso na siya sa 2018 pa sa New York. Kabubo ka. Bubo po kayo pag sinabi ang ICC po na warrant of arrest, hindi natin pagagalang yan. Ganun lang po, tandaan ninyo. Ang sariling batas lang natin ang pwede sariling korte natin magpalabas ng warrant. Tapos tandaan ninyo, kung gusto nyo sundin ang ICC, dapat sundin ng mga tarantado, mga bubo, ang batas ng Rome Statute ng ICC sa Article 59 na nag-utos na kung arestuhin nyo si Digong, idaan nyo sa sarili ninyong korte. Yan ang utos doon. Sabi naman isa ni Roger Sarandin, lalabas yung kabubuhan ni Roger Sarandin. Sabi niya, binabanggit mong batas, bakit si Duterte mo ba hindi ba kriminal? Sinasabi mo, bakit? Ang tanong ko naman sa balik, Roger, nakita mo ba pumatay si Duterte? Sige. Ang pumatay dyan ng mga pulis, ugok. Napakabubo mo talaga. May ebidensya ka ba si Duterte pumatay? Mga bubo talaga kayo. Bobo nyo. Anti-Duterte lang kayo kasi ang nakikita ko sa inyo ng mga anti-Duterte, nagdi-discriminate po lamang kayo sa mga Bisaya. Galit lang kayo sa mga Bisaya. Ganun lang kasimple. Di ba? Discriminating kayo. Tatawagin mo mga bumubuto kay Duterte na mga bubo, dutae. Ay mga discrimination kayo. Ang inyo ano lang kayo, akala nyo mataas kayong uri. At feeling ninyo may matalino kayo. Kagaya kay Hidarian, tawagin ng taga Mindanao ng mga Duterte fanatics na na Sub-Saharan. Ano feeling ninyo, mga matalino kayo? Mga kabubuhat mga ginagawa ninyo eh. Alam nyo na bawal sa batas, gagawin pa ninyo. Di ba? Sino pa magsasabi diyan? Si Romel Martino ay inulit lang. Ngawa. Tama po yung sinasabi ko rito. Mga NPA kayo kung gusto nyo ganun sistema. Di ba si Akbayan, dinidepensa na Akbayan? Gaso lang, napakaklaro naman yan. Na mali talaga kayo. Kahit magdebate, sino maghamon nagdebate, makipagdebate sa akin kung talagang illegal yan o hindi. Sabi ni Roger, wag mo idamay na yun kay Duterte, palibasa, DDS ka. Ano kung DDS ako? May problema ka? Ikaw, ano ka ba? BBM ka o makalini o makakamping? O makabayan? Ha? Mga bubo sa inyo. Si Crispo Elmo, pera lang pala katapat mo before. Anong pera? Wala pong perang binigay sa akin. Gago! Crispo! Elmo! Tarantado! Pamilya Crispo! Bobo! Noribar, totoo po yan. Dami ng mga demons sa gobyerno. Mga adik na nga. Magnanakaw na nga. Kakampihan nyo pa. Mga bubo talaga kayo. Ophelia, Taipan,
Ano ba yan? Totoo yung nasa video ni Senator Amy na hindi niya kaano-ano yung Lisa Tanas kung walang punla. Talagang hindi naman anak ni BBM yan, si Sandro. Si Lisa. Oh, naniwala ko, anak ni Lacson yan, si Amy. Oh, Ice Vlogs. Authors, absolutely. Ronaldo, mas okay sana kung bitay. Kailangan idaan natin sa lahat. Hindi ko muna pinatayan kayo, dadaan kayo, papatay, kakatayin nyo na ang pumatay sa kamag-anak ninyo. Wala na tayong batas na ganun. Kasi ganito, mali po yung sa totoo, mali yung ginagawa ng Amerikano. Na pag wala nang minirespetong batas eh. Dapat, ikirespetuhin lang yung soberenya ng Venezuela. I-request nila sa Venezuela na yung presidente nila ay dadalhin sa New York para humarap sa kaso sa drug trafficking. So Michael Villegas, ikaw dapat kasuhan, kalbo. Oy, bakit? Wala akong kasalanan. Nagsasabi lang ko kung ano mga mali ninyo. Mga bubo talaga mga Pilipino, kaya hindi tayo mag-unlad kasi kayo. Namimili kayo kung anong kakampihan nyo. Walang pinag-iba yan sa kaso ni Duterte at sa kaso ni Maduro. Parehong kidnapping yan. Ay, nagagalit lang ako sa inyo. Marami kayong mga bubo eh. Okay, magpo-formalize na ako ngayon. Ito po, ladies and gentlemen, ang i-invoke yan, ang ginawa po ng Amerikano ay ganun din po ginawa ng Israel. Mga Mossad ay nilusob nila, sinikreto nila, kinidnap nila si Adolf Eichmann doon sa Argentina. Nung makidnap nila, sinakay nila sa private plane at dinala sa Israel. At doon nila nilitis at hinusgan at binitay nila si Adolf Eichmann. Which is, kung titignan mo, talagang dapat, karapat-dapat. Bakit? Kasi 6 na milyon na Hudiyo ang pinatay ni Adolf Eichmann. Pero ang tanong dyan, makatao ba yung pagkidnap? Kung ako tanongin nyo, mali yun. Ginagawa na lamang ng Israel yun kasi galit na galit sila. Oh, yan ang tinatawag na, dyan nag-umpisa yung tinatawag na isang katarantaduhan na mga doktrina na dapat baguhin na yan. Ang doktrina ng Malus Captus, Bene Detentus. O alam nyo yan, mga bubo? Ang ibig sabihin ng Malus Captus, Bene Detentus, ay illegal ang pag-aristo, pero legal naman ang pag-detain. At bibigyan siya sa kaisipan na bibigyan ka naman dito ng patas na laban eh. Patas ba yan? So gano'n ang gagamitin nilang doktrina kay Maduro. At gano'n din ang gamitin ng doktrina kay Duterte. Kaya lang, malas nyo lang, hindi sa lahat ng oras ang mga korte ay ginagalang yung doktrina na yan. Bakit po? Mismo sa South Africa, may decision doon ang korte ng South Africa patungkol sa kaso, yung kaso ni Ibrahim versus Minister. Dahil sa kinidnap lamang si Ibrahim doon galing sa Swaziland, ay hindi tinanggap ng South African Court kahit na crime against humanity ang kaso laban sa kanya. Dinismiss ng South African Court ang kaso noong 1991 sa criminal case na Ibrahim versus Minister of Law and Order. 1994 pa na na-dismiss. So, inabduct sa Swaziland si Ibrahim at dinala sa South Africa. Kasi apartheid ang kaso niya, ang kaso niya ay crime against humanity kasi nag-implement siya ng apartheid. Ang apartheid ay hinihiwalay ang itim sa puti. May ibang bus para sa puti, ibang bus para sa itim, ibang CR para sa puti, ibang CR para sa itim. Yun ang apartheid policy. Which is, kinukonsidera na karimarim na krimen. So ito, basahin natin ang facts, ang short facts about Ibrahim. In December 1996,
Ibrahim was abducted from his home in Swaziland by two individuals posing as South African police officers who were actually part-time informers acting on instructions from South Africa's National Intelligence Service. He was bound, he was gagged, blindfolded, and transported across the border to Pretoria, South Africa. There, he was handed over to NIS agents and then arrested by the South African police under security legislation. He was detained without trial initially, then charged with high treason in 1987, convicted in 1989, and sentenced to 20 years imprisonment. He was released in February 1991 as part of the political changes in South Africa. Swaziland did not formally protest the abduction. So, legal issues, rendition was illegal across the border. So, yan nakita ninyo. Ibig sabihin, ang mga kaisipan na kumukontra, pwede kong tawagin, another school of thought that detests the kidnapping in order to get jurisdiction over the person accused, ay unti-unti nang nawawala yan. Pero inulit ng Amerikano dito, kinidnap nila para magkaroon jurisdiction sa katauhan ni Maduro at asawa niya, ang New York Court. So, naintindihan ninyo? Ibig sabihin, yung tinatawag na doktrina ng malus captus, bene detentus, ay hindi yan matibay na doktrina. Maaring yan ay i-reject. So, sa kaso ni Ibrahim ay nireject yan. Ito naman, sa Amerika na nangyari. Sa kaso ni Toscanino, si Toscanino po ay inabdak, kinidnap. Kinidnap siya dahil may kaso sa US Federal Court sa kaso, ang title ng kaso United States versus Toscanino noong 1974 ay extraordinary, ganun din ginawa, kung anong ginawa kay Maduro, ganun din ang ginawa ng Amerikano. So, ang title ng kaso in United States versus Toscanino, Francisco Toscanino, an Italian citizen living in Uruguay, was kidnapped by U.S. agents, tortured, and forcibly brought to the United States to face drug charges. The Second Circuit Court of Appeals ruled that courts cannot acquire jurisdiction through such egregious government misconduct. So, pag ganito po, na nag-decision pala one time ang United States courts, malamang yung pag-abduct, pag-kidnap kay Maduro ay ibabasura din yan ng court. Malamang yan. Kasi, nangungontra na rin ang mga grupo ng Democrats. Kinukontra na rin ang mga akbayan. Bakit ang kay Duterte hindi nyo kontrahin? Dapat ginukontra nyo yan kasi kidnapping din yan. Mga double standards of justice talaga kayo. Kung DDH kayo, ay gano'n na lang, okay lang pag si Duterte ang kikidnapin, si Maduro hindi pwede. Gano'n ang kaisipan ni Rizal Tiberos na mayroon ding 3 billion na flood control insertion na budget. Nang binisto siya ni Anthony Taberna, paiyak-iyak, ipokrita talaga. So nakita na ninyo yung depekto, pagkakaiba. Kung si Duterte pala, sa ngalan nito mga makabayan na ito, pati kay BBM, okay lang sa kanila, nakidnapin si Duterte. Pero kay Maduro, sila, kumukontra sila. Grabe. Anong meron kayo? Si Maduro, gaya kay mayroon siyang kaso na drug charges. Kay Duterte, may kaso rin siya na crime against humanity. Pero malaki ang paniniwala ko na ito kasi si Kaufman, Inday Sara, please tell Attorney Kaufman to file a request to dismiss the case on the ground that the arrest was illegal. Ganun ako kasimple. And then, gamitin nyo na rason ang minister versus Ibrahim na kaso. At gamitin nyo na rason yung United States versus Toscanino. Ibig sabihin, hindi po siya, it is not written in stone, na sinasabi na doctrine
na malus captus bene detentus. Kasi bakit? Human rights violation ang pag-arrest. Tapos human rights court ka, papayagan mo yan? Isn't it insulting and disgusting and a destruction of your integrity to accept jurisdiction over Duterte na alam mo naman na ang pag-aresto ay bawal? Nevertheless, sa unang hearing ni Duterte, binanggit na yan ni nung abogado pa niya noon ay si Villaldea. Binanggit niya na sa ICC. Therefore, it will be considered, kahit hindi magsampa ng request si Attorney Kaufman, it will still be considered as part of the proceedings of what they call as confirmation proceedings. Ang confirmation proceedings, titingnan pa lang ng ICC kung may kaso ba talaga ang ICC o wala, ang prosecutor o wala. Sa kanila lang, pina-aresto na lang kasi may high probability na baka gumawa siya ng krimen. Nagpalabas sila ng warrant of arrest. Pero kung ako tanongin nyo, ang warrant of arrest na yan ay in itself, it is discriminating. Bakit? Bakit? Si Duterte ba kaya niya gawin ang krimen na sila mag-isa? Kaya niya pumatay sa lahat ng mga libo-libo na yan, sila mag-isa? Tapos kinasuhan ninyo, Office of the Prosecutor, makinig ka. Si Attorney Karim Khan at saka si sino rin, ang hirap i-pronounce ang pangalan nitong isang deputy prosecutor. You listen to me. The fact that you filed only a request for warrant of arrest only against Duterte is in itself an argument against your argument. It means that you do not have probability that Duterte committed the crime. Bakit? Kung paano makomit ni Duterte ang crime kung siya lang mag-isa? Dapat sinama nyo sa kaso sila ni Bato. Yung mga polis na gumawa ng pumatay. How can you prove? It's really, really difficult to prove na yung mastermind, ikasuhan mong tao mastermind. Tapos wala yung mga inutusan. Mahirap ipatunayan yan. Ako, masasabi ko kasi aral ako. May karanasan ako bilang trial lawyer. Ang tanong lang sa English, how can you prove the existence of a case that this person is the mastermind if you cannot produce the persons who were instructed to do the actual act of the crime? Ang mga abogado nakakaintindi sa akin yan, pero kayong mga kupal na mga troll lang, hindi nyo maintindihan yan. You have the right to argue against me if you do not know what you are talking about. Kung tawagin nyo lang akong kalbo, hindi ko babasahin ang comment nyo. Kalbo ako, walang problema yan. Bakit ko comment yan? Wala naman ako magagawa. Natatawa tuloy ako nung naalala ko yung kagaguhan ni Ramon Tulfo. Tatanungin niya tinanong niya si Guanzon, si Rowena Guanzon. Ay, personal na tanong ito ha. Tumboy ka ba? Sagot ni Guanzon sa kanya. Ikaw, kung magtanong ka sa akin personal, pwede rin ba ako magtanong sa'yo personal din? Anong tinanong ni Guanzon kay Tulfo? Ilang inches bang pututoy mo? Tawa na tawa. Hindi na makasagot si Ramon Tulfo. Ang matalino kasi si Rowena Guanzon eh. So, ganun ang binabanggit ko kasi mga bugok kayo lahat. Ginuguyo lamang kayo ni BBM at saka mga kakamping na mga makasarili. Mga may sariling agenda. Di ba? Yung kaklase nga ng kaibigan ko eh. Naging congressman, akala mo malinis. Yan pala, 6 billion ang kanyang insertion sa Bicol. Vice Mayor ngayon yan ng Naga. Si Congressman Bordado dati. Akala mo malinis. Yung mga walang pangalan po, hindi ko basahin ang comment nyo. Ang pangalan, ang mabasahin ko lang yung may
Yung may pangalan lang, ha? Para naman fair. Pero yung mga halimbawa, Divine Travel, basahin ko ba ito? Hindi naman nakakita yung pangalan mo. Okay, basahin ko. Sinabi kasi ni Divine Travel, ay inamin naman daw ni Digong sa telebisyon ng sarap ng salita. Okay. Napakinggan nyo ba na maigi kung ano sinabi ni Digong? Eh di ba simple lang, kill, kill, kill. Kapag nanlaban, patayin nyo. Wala siyang authorization na nagsasabi kahit sino patayin. May kondisyon yun. Kung labanan kayo, patayin. Ngayon, kung ang issue naman, hindi naman talaga, pinatay lang talaga eh. Yan ang issue ngayon kung ano ba talaga totoo. Pinatay o nanlaban? So sa Pinayan, kung nanlaban, dapat ang police station commander, alam niya kung sino ang inassign na police, dapat lahat, kung ako ang commander, kasuhan ko lahat sa korte yan ng murder. Doon na kayo sa korte paliwanag kung talagang nanlaban o hindi. Pero kung mag-uusap lang tayo patungkol kay Digong, you cannot just pinpoint to Digong as guilty just because he said, kill, kill, kill. Lahat, patayin nyo kung manlaban. Hindi po yan. Matutumba tuloy ang kaso ninyo sa ICC. Kasi hindi po siya kagaya ng kaso ni Ong Wen, ni Intaganda. Lahat inamin nila pagpatay. May katwiran lamang sila kasi pinapatay din kami. Yan ang pagkakaiba nun. Ang kay Digong, wala akong direktang utos na patayin kahit sino. Patayin nyo lang kung pinapatay din kayo. Ganun. Ang laki ng pagkakaiba ng dalawang bagay na yan. Ngayon, sino ba talaga may kasalanan? Hindi mga pulis, hindi kasalanan ng pulis, kagaya nung nangyari sa pagpatay kay Kian de los Santos. At bakit kakaso pa si Father Flavi Palautog Villanueva? Palautog ka pala eh. Ano Palautog? Manyak. Kasing manyak pa pala si Bibim. Tingnan mo yung Facebook page niya. Ang one of the favorite pages niya yung mga kamanyakan. Ngayon, wala kang karapatan, Father Flavi, na magkaso kay Duterte dahil kay Kian de los Santos. Bakit? Nabigyan siya ng katarungan eh. Nakulong, nasintensyahan, at final na ang deklarasyon ng Supreme Court sa 3 pulis na pumatay sa kanya. Anong kasalanan ni Duterte dyan? Ang kasalanan, may kasalanan bang tao kung ang tauhan mo na inutusan mo, hindi sinunod ang lahat? At saka mga pulis yan. Lahat ng pulis po, nag-aral yan ng batas. Nag-aral yan ng criminal law. Hindi sila pwede maging pulis kung hindi sila dumaan sa pagiging criminal, sa kurso ng criminal law, sa criminology lalo. Ano ang meron sa criminology, sa criminal law? Bawal sumunod sa utos na bawal. Yan, number 1. Alam ng mga pulis yan. So kung may utos si Duterte sa kanila na gagawin pumatay na pumatay, hindi nila sundin yun kasi bawal sa kanila. At kung pumatay pa sila, personal liability na nila yun. Personal na sasagutin nila yun. Sila mananagot dyan. Halimbawa, sabi niya, meron naman na napatunayan naman sa Quad Committee na nagbibigay ng reward si Colonel Edelberto Leonardo at saka si Roy Nagarma. Tanong, ebidensya ba yan? Para sabihin mo na may utos si Duterte, patayin ang lahat? Hindi yan ebidensya. Bakit? Reward yan eh. Reward sa trabaho ng mga pulis. Ngayon, kung ang trabaho pala ng pulis ay masama, kasuhan yung pulis. Pero in the meantime, na hindi pa napatunayan na masama ang ginawa ng pulis, makonsidera siya na reward yan sa trabaho na maayos. Kaya dapat kayo, ay sasabihin ko lang, dapat gumalang kayo sa batas kahit ano pa yan. Kung pinatay kayo, hindi nyo pwede patayin din ang pumatay sa inyo. Ganun na kasimple yan. Hindi mo pwede, nakita mo yung pumatay sa kapatid mo, patayin mo rin. Eh di makukulong ka. Ganun na ginagawa ninyo. Kaisipan ninyo kaisipan ng mga idiot. Kaisipan ng mga taong walang hindi nila kayang
supilin ang kanilang damdamin. Ibig sabihin, mababang uri ng utak. Pag may nakita mo pumatay sa kapatid mo, kasuhan mo, kung may ebidensya ka, kasuhan mo, patunayan mo. Hindi na yung makita mo, patayin, patayin mo rin. Mali yun. Nag-ugat lamang ito sa galit kayo, mga galit kay Duterte. Pero this is the only thing that I can see. Lahat po na tumatawag na didilis, bobo, ang mga DDS, ang tawag ko po sa inyo, mga discriminating kayo laban sa mga Bisaya karamihan. O mga Ilocano man, Makapampangan man ang kumakampi kay Duterte. Yeah, discriminating kayo. That is also discrimination. Kaya hindi ko naman tatawagin mga BBM voters, tatawagin ko lang kayo loyalista ng mga kung ano, bobo. Kasi nagnakaw na, may ebidensya na nagnakaw na, kakampihan nyo pa. Di ba ganun lang siguro, ano pa bang sasabihin ko rito? Let us now begin to open our eyes to listen to the law. What the law says. The law may be harsh, but it is the law. Sundin natin. Ang batas sa Pilipinas sa pag-aresto ay kasama rin yan, kagaya rin yan sa batas ng Venezuela. Bawal din arestuhin ang presidente na o tao nila kahit Amerika pang gumagawa. Bawal na bawal yan. Kasi tanging korte lamang ng Venezuela din ang mag-utos na arestuhin si Maduro at saka asawa niya. Ganon din sa Pilipinas. Tanging korte lamang natin ang pwede magpa-aresto kay Duterte. Tandaan nyo, ito mga abogado na nakikinig sa akin ngayon. Alam nyo yan sa Rule 39 that you cannot compel the respect that you want on an order of the court in the foreign lands decreeing that the marriage is divorced. Hindi yan igagalang dito. The only way na igagalang yan, mag-apply ka under Rule 39. Pwede mong gamitin yan na hingi ka sa korte natin, sa RTC, ng order na kilalanin ang divorce paper, divorce order. In the same manner, humingi kayo kung warrant of arrest galing sa ICC, the lawyers of the government who wanted to implement the warrant of arrest against Duterte, the only thing that they can do, halimbawa, hindi member ng Pilipinas ang may nagpalabas ng warrant of arrest. Walang treaty ang Pilipinas sa nagpalabas ng warrant of arrest. Then the only solution is this. You file a petition before our 80 regional trial court to recognize the warrant of arrest. Gano'n lang yan kasimple. Pero bakit hindi nyo ginawa? Hinuli nyo tapos tinapon nyo kagad. Kaya, inaasahan ko ang Supreme Court. Mabilis sa pagdesisyon yan. I-deklara nila na illegal ang pag-aresto kay Duterte. Ngayon, kung madeklara nila na sa Supreme Court na illegal, bahala na. Wala nang hindi kayang saklawin ng Supreme Court natin, ay hindi kayang utusan ng Supreme Court natin ang ICC kung ano ang gagawin oras na mapatunayan na illegal ang pag-aresto kay Duterte. Kung ako tanungin mo, obligado naman ang ICC na igalang ang kanilang sariling batas. Ang batas nila nagsasabi na hindi sila pwede na magbigay ng galang sa anumang mga karimarim, lahat ng mga human rights acts na violations ang ginagawa. At saka alam naman nito na yung pag-aresto ay illegal. At hindi nasunod ang Article 59 ng Rome Statute. So ngayon, obligado ang Rome Statute na magpalabas kay Duterte kasi hindi sinunod ang Article 59 nila. Sigurado ako yan. Yan na magiging decision na final dyan. At kahit pa hindi pa umabot yan, sa totoo lang, pagdating pa na sa confirmation charges, mababasura kasi walang ebidensya na si Digong ang pumatay. Na si Digong ang nag-utos. Walang ebidensya. Ang utos lang yan, patayin kung lumaban. Iba yun kaysa yung kaso nila sa South Africa na mga kinunbik, gagay ko Ongwen, Intiganda,
Iba pa lahat ng mga sa South Africa. Kinunbik sila dahil established na pumapatay sila na walang pakundangan, na walang dahilan. Oh, yan na lang siguro. Para siguro naintindihan nyo naman ang ibig kong sabihin. Sabi ni Roger Saranda, ikaw Toto ang selective. Pagdating kay Duterte, kakampi. Kasi mali nga ang ginawa kay Duterte. Mali nga. Bago ako maging selective. Tama. Kung anong batas, sundin natin ang batas. Ang batas nagsasabi na tanging utos lamang ng sariling korte natin ang pwede makapag-aresto sa sino man dito sa loob ng Pilipinas. Bobo. Pag hindi mo pa yan sundin, bobo ka. Daming trolls ka dito eh. O Albert Ingito, tama sa Brad, kamusta? Let's be friends. Tama to ni mga idiots pati itong si Lucas. Sino ba yung Lucas? Balikan mo na lang bukas. Lucas ang piso Rome Statute. Oh, Article 59. Sabi balikan nyo, basahin yung Article 59 ng Rome Statute. Pasensya ka na, Mampayra. Huwag ka na po mali po kayo, Mampayra. Tahasan ko sinasabi, mali po ang sinasabi nyo po. Sabihin mo, totally different case ang Duterte. Hindi po, pareho. Inaristo sila pareho. Ang ICC case may warrant. Si Maduro may warrant din. Nauna pang warrant. Kaya huwag ka Mampay, pakiusap ko sa iyo, magiging fair ka. Yan napansin ko sa iyo eh. Dindo Malyari, magkaibang addict sa kriminal. Ha? Bakit naging issue yung addict sa kriminal? Wala namang pinatay si Duterte na addict ah. Bubo ko ba? Papatunayan nyo, walang pinatay si Duterte kasi wala kayong ebidensya. Although sa paniwala natin may pinatay. Paniwala lang hanggang paniwala. Iba yung paniwala, iba yung ebidensya. Ayun, kita mo, daming addict ngayon sa panahon ni Bongbong. Kayo may kasalanan dyan. O sabi ni Dindo, tanga daw si Digong. Ikaw ang tanga. Sabi naman ni Roger, mali ka Toto. Hindi pa ako mali. Tama po ako. That's the law. And you should follow the law. Abangan natin decision ng Supreme Court dyan, tungkol dyan. Okay, hanggang dyan lang muna. Kasi panay mga kontra sa akin pag binasa ko eh. Panay kontra sa akin eh. Karamihan eh. Ang opinion mo kasi, Roger, walang kwenta. Hindi pa paniwalaan kasi hindi ka abogado. Kung abogado man ka, bubo ka abogado. Ang opinion mo po kasi ay walang sinasandalan. 'Di ba? Aminin mo na wala kang alam. Batas natin ay batas. Tanging utos lamang ng sariling korte natin ang makapagparesto. Wala nang iba maliban lang sa Senate at saka sa House of Representatives. Ay, puro kayo mga traidor sa bayan. Kaya hinahayaan yung pagnanakaw. Tapos si Duterte na wala nang ginawa, ando na sa The Hague. Tapos tirahin lahat ng pagnanakaw, isisisi nyo kay Duterte. Lahat ng flood control, isisisi nyo kay Duterte. Mga buang ba kayo? Asa ng inyong katwiran? Asa ng inyong utak? Oh. Kagaya ng pinalabas ko na kabusis ni BBM. Nagsasalita na tubig. Sinabi ko lang kabusis niya yun. Pinresinta ko yun. Dahil sa may nag-report naman. Ganun lang kasimple yun. So ngayon, sabi ng iba, mali daw yun. Kasi below the belt. Mali daw yun, below the belt, pinalabas ko. Actually, tama. Bakit? Kasi ang target point, below the belt. Bakit sandbag puwit? Di ba, mas mababa sa belt? Tangin na kayo. Gusto niyo mag-tarantaduhan lang, tarantaduhan din. Kaya pakiusap ko sa mga Tagalog, kagaya ko, Ilonggo ako, Bisaya, kaming grupo, mga Waray, mga Boholano, mga Cebuano, gano'n na lang ba ninyo, mga Tagalog? Gano'n na lang ba ninyo inaapak-apakan ng lahi naming Bisaya? Na dahil kami bumubuto kay Duterte, tawag niyo sa amin bubo? Ha?
How can you dare? 'Di ba? So titingnan na lang natin. Napatunayan naman natin 'yan. Matatalo na sana si Amy tsaka si Camille Villar. Sinuportahan ng mga Visayas at Mindanao. Nanalo. Nakita niyo kung gaano kalaki ang pwersa ng mga inaalipusta niyong mga Bisaya. Oh, tinatawagan niyo DDS, DDSit, lahat na lang na pagtawag na ginagawa niyo. Sige lang, okay lang 'yan. Pagpatuloy niyo 'yan kasi lalo magagalit mga Bisaya sa inyo at wala nang buboto sa mga taga Luzon. Ang mangyari kasi maglabanan 'yan, eh, Luzon versus Visayas and Mindanao. Eh, tandaan ninyo mas marami ang boto ng pagsamahin mo Visayas at Mindanao, mas maraming boto. Kaya pine-predict ko sa sunod na presidente, mula kay Sara, puro mga Bisaya na 'yan. Kasi inaalipusta niyo mga Bisaya. Gano'n pong feeling namin mga Bisaya, inaapi niyo kami. Kung kumukontra kay Duterte, kaming mga ang Bisaya ang inaapi niyo. Kasi unang-una, sa totoo lang, wala din kayong ebidensya na si Duterte nag-utos pumatay. May wala rin kayong ebidensya na nagnakaw din si Duterte sa Parmali, although naniniwala ako na nagnakaw. Although naniniwala ko na may nagpatay talaga, pero iba yung paniwala, iba yung may ebidensya. So, at least nakaintindihan tayo. Okay lang po sa inyo kung magbigay kayo ng opinion na gano'n. Kasi natutuwa naman na kayo, ako sa inyo. Kahit na kontra sa opinion niyo, sinasabi ko, nanonood pa rin kayo sa akin. Kaya that's the greatest gift I cherish from you. Okay, sa Ma'am Kan at Manang May Bing Diboke, si Merjan Distrita, okay na po yung mga ginawa ni Trump eh. Okay sa kanya. Pero sa akin hindi pwede. Kaya hindi pwede talaga. Kasi unang-una, may sariling soberenya ang Venezuela. Dapat ganun din gagawin kay Duterte, ganun din. Biro mo, ang mga argumento ninyo okay okay kay Maduro, kung kampihan ninyo, mali si Trump. Pero pagdating kay Duterte, okay lang, okay pa rin ang kahit nalabag na sa batas. Eh di ba? Asan ang paggalang natin sa batas? Kaya tayo hindi nagkakatama-tama eh kasi pagdating may mga ang bias ninyo, i-check nyo nga muna yung mga bias nyo bago kayo magsalita. Salita lang yan, nakakamatay yung salita. Kasi maraming taong pinatay dahil sa salita. Nag-ano ka pa, Dindo Malyari? Nag-ano ka pa? Nagpaliwanag ka pala? It is not about the dialect. Na discrimination po, may mali talaga sa pagpatay. Bakit? Sino bang pinatay? Yung pinatay ba ni tatay ni BBM, napabilanggo na ba natin lahat? Yung pinatay ni Enrile, napabilanggo na ba natin lahat? Ilan ba napatay ni Digong? Mas marami ang pinatay ni Marcos Sr. Kung may napatay man si Digong. Ang problema po, ay sa kaisipan na lang natin na siyang pumatay. Pero ang problema nyo, wala kayong ebidensya na siya pumatay. Kaya matutumba lang yung kaso ninyo. O ito pa isa pang nagdi-discriminate. Sabi ni, sino to? Lisan Pedro. Oy, IC San Pedro. Ba't mo sinasabi na mostly sa Mindanao, Davao, mga kriminal? Eh di, sabi mo nakinib kayo sa mga Tagalog crime stories, puro most Visayas. Ayan ka na naman. Naniniwala naman kayo sa mga discrimination ninyo. Ibig mo sabihin, kayo mga Tagalog, hindi pumapatay? Ha? Huwag na nating dalhin ito sa awayan ng direct. Kayo kasi, frankly speaking, nagagalit ako pag nagsabi kayo mga DDS, DDSit. Kasi atake yan sa aming mga Bisaya. Hindi yan atake kay Duterte, atake sa aming mga Bisaya yan. Bakit? Mas matalino pa ba kayo sa akin? Ganun na kasimple. Dapat wag tigilan na natin tatawag na dutae, DDSit. Sa totoo lang mga tumatawag ganun, walang argumento. Hindi kayo mananalo sa debate. Kaya nagtatawag, kaya pamimersonal ang ginagawa ninyo. O ito pa isa, si loyalistang Pilipino. Paano ka naging loyalistang Pilipino? Tinatawag mo ako kalbo. Nagdi-discriminate ka naman sa mga kalbo.
Ha? Umamin na nga pumatay siya, kalbo. Saan siya umamin na pumatay sa mga ang pinag-usapan yung pinatay na mga war on drugs? Bobo ka ba? Tapos kung mga amin-amin sa video, hindi po yan ebidensya na beyond reasonable doubt. Tandaan mo yan. Itanong mo sa lahat ng abogado. Ang kinatanggap lamang na ebidensya ay yung beyond reasonable doubt. Kwento-kwento lang yan, hindi pwede yan. O tama ka yan. Diyan ako mga pro-dilaw lawyers, puro mga propagandista. Talaga mga propagandista na sila. Ay, bakit ako magsisi? Anong China sinasabi mo? Edwin Cuevo, bobo ka talaga. Ano kinalaman ng China dito? Pinag-usapan natin kung guilty si Duterte o hindi. Kung tama ba yung pag-aresto, hindi. Ano kinalaman ng China rito? Ang layo mo. Bobo ka talaga. Huwag kang sumali sa kwentuhan kung mga out of topic, ha? O ito pang isang ano, ito pang isang ano, 'di ba, Dindo Malyari, kabalin pa naman kita. Bakit ka magdi-discriminate? Gusto mo ito kang patayin para maranasan. Eh discriminate ka, ha, Dindo Malyari. Huwag mo ipapahiya ang lahing Kapampangan sa pagiging magdi-discriminate ka sa mga Bisaya. Umamin si Duterte sa Quadcom. Hindi magagamit ebidensya yon, bobo. Ano ba pangalan mo, lilistang Pilipino? Ilabas mo buong pangalan mo. Para kung may kakaso sa'yo dito, pwede kang kasuhan. Pangit yan, nagsasalita ka, maninira ka, tapos titira ka, tapos hindi ka makilala kung sino ka. Ordinary Pinoy pinatay niya. Sino ba pinatay niya? Kabubo mo din Malyari. Saan ka ba nag-aral? Sa totoo lang, kumpara nyo ngayon, marami ang kumakampi kay Duterte kasi ang nangyari, katahimikan ng panahon niya. Kumpara sa ngayon, na dami. Liko ka lang sa kaliwa, marami nang abutan ng shabu. Nagpapadala sa Grab, shabu. Kaya maraming Grab na nahuli. Hanggang diyan lang muna tayo. Bahala na kayo kung magalit kayo sa akin.